What's up mga kasolo? Yan, for today's video mga kasolo, kung makikita nyo, may mga gulay tayo ngayon dito. Yan, papakita ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng kimchi. Yan, kimchi ala Boy Solohista. So, makikita nyo, itong mga peche bagyo natin, Korean radish, yan. Nakikita nyo. Hindi yung katulad ng radish natin na pahaba. So, at syempre, meron tayong leeks na malalaki. Fresh from Baguio. Isa lang pala kay Uncle Bing or Christopher, yan, maraming salamat sa binigay mong pechay bagyo at sa radish, yan. Agyaman ak unay Uncle, datoy ngayon tad mo. Katata, iba po ipakita kanya yo, no kasat no tagarami ti kimchi. Nan, simpleng kimchi lang, hindi katulad siyempre ng mga gawa ng mga Koreano, ano na talagang masarap. So ito, masarap din naman, pero siyempre gawa lang natin to. At papakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng kimchi. So yung mga content natin, ngayon ko lang sasabihin ito, ano, nagsiguro yung iba nagtataka, ano, na yung mga content natin po ay iba-iba. So may mga nakamotor tayo, pagkain, at kung ano-ano pa. Hindi katulad ng mga ibang content creator na talagang iisa lang yung mga ang kanilang content. So tayo iba-iba. So yan, bago natin ipagpatuloy ang ating video mga kasolo, yung mga viewers natin dyan na hindi pa naka-follow dito sa aking Facebook, please follow ang aking Facebook at subscribe po dito sa aking YouTube. Yan po. So, yan. Bago natin ipagpatuloy, mag-intro muna tayo. So, pasok intro. So, ayan. Ito, kailangan natin linisan ng mabuti ito. So, yan. Dapat malinis yan. Tanggalin mo lahat yan. Yan. Katulad niyan. Tapos, yan. Ganyan ako maglinis ng ating pechay bagyo. At, hahatiin natin dito. Yan So, yung mga nag-order kasi sa akin, gusto nila yung nakat ko na ng maliliit. Pero nasubukan ko nang gumawa nung kinat ko lang ng 4 na piraso tong isang buo. Mas masarap siya. Pero ang gagawin natin is ikat natin siya ng maliliit. Kasi nga, syempre, may mga nag-order ng ganon. Kaya yun ang gagawin natin. So, ganyan lang. Tanggalin mo lang yan. At itong maliliit, syempre, okay na yan. Itong mga ganyan, ikat mo lang na ganyan, Ayan. Lagay na natin doon. At itong malalaki, ikat mo lang siya ng ganyan. Ganyan lang. Yan. Ganyan lang. Yun. Ganyan lang. Yan Yan. Gawin mo lang lahat yan doon sa yung pechay bag, yung Pag yung pansarili ko lang, ang ginagawa ko kasi ganyan lang. Ganyan lang siya. Kinakat ko lang siya ng ganyan. Pag sa akin lang. Katulad nga ng sabi ko, dahil order. Yan. Gagawin natin yung gusto nila. Yan. May mga ganyan sa ibabaw niya Pwede na yan. Huwag mo nang ikat yun. So, ganyan lang. Ikat mo ng ganyan. Yan lang. So, gawin mo lang lahat yan. At pagkatapos nating mahiwa lahat ng ganyan, lalagyan na natin siya ng asin. Kailangan natin dito maraming asin. Yan. Siguraduhin mo lang maanuhan mo lahat ng asin. Yan. Dito matakaw itong pang kimchi na ganito. Pag gumawa kayo, asin talaga. Haluin mo ng ganyan. Hanggang sa ilalim. Yan. Oops. More asin pa. Yan, saglit lang maubos sa plastic. Yan. Tapos halo ulit. Yan. Ilagyan pa natin.
Yan. So, ibabad lang natin to mga 30 minutes or more than 30 minutes. Yan. So, makikita nyo mamaya dapat pag ginanyan mo, hindi siya magkrakrak ng ganun Yung magiging makunat na yung texture niya, hindi na siya magaganyan dapat mamaya. So, makikita nyo yan mamaya. Yan, after 30 minutes or more than 30 minutes. Yan. So, habang binababad natin pala to, ay i-prepare na natin yung ibang ingredients natin. So, tara. Yan, syempre, next na i-prepare natin habang inaano natin yung pichay bagyo sa asin, itong radish. Yan. So, ganito lang ang gawin mo sa radish din. Balatan mo lang. Ganyan. Yan. So, balatan mo lang. Yan. At syempre, itong carrots. Itong radish at carrots, depende kung gaano karami yung gagawin nyo. So, pag marami, syempre, damihan nyo rin to. So, itong gagawin ko, syempre, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko siya prepare. Ay, magsasample lang tayo ng tig-isa, pero marami ako dong hihiwain. Syempre, ugasan muna natin. So, ito, ganito ko lang siya hiwain. Ganyan mo lang siya, tapos hiwain mo ng pahaba. Ganyan lang. So, ganun lang kadali siya hiwain, At syempre, tabi lang natin yan. Same sa carrots. Ganun din. Ganyan mo lang. Hiwain mo lang na mahabang ganyan. Yan, ganyan lang. Hiwain mo lang lahat ng ganyan. Yung radish mo tsaka carrots kung gaano man karami ang gagawin mo. Yun. So, ganyan lang. Paghalo-haloin mo lang sa isang bowl or palanggana. Yan, mas maganda lahat ng gamit mo stainless. Yung mga lagayan mo. Mas madali pati hugasan pag naghugas ka. So, yan. Syempre, yung leeks naman. Yan. Tanggalin mo lang. Siyempre, hugasan mo muna yung leeks bago mo hiwain. Yan, depende sa'yo kung anong gusto mong hiwa, Nasa sayo na yan. Sample lang natin yung dalawa muna or isa. Mas madaling hiwain. Minsan, hinihiwa kong pa ganyan. Para at least may siya, design ng konti. Pwede naman ganyan, diretso. Sa sayo na yan. Yan, hiwain mo lang ng ganyan lahat ng leeks mo. Tapos, ihalo mo din ito doon sa hiniwa mong radish tsaka carrots. Yan. Halo-halo lang yan mga yan. Kasi isasama natin yan sa gagawin nating sauce niya. Yan. Sama natin ulit yan doon sa hiniwa natin. Ganun lang kasimple. Yan, hiwain mo lang lahat kung anong mayroon ka ng ingredients na carrot, radish tsaka leek. Yan, hiwain ko muna lahat yan. So, ayan. After 20 to 25 minutes, imimix natin to. Hindi pa pwede. So, i-mix mo lang na ganyan. So yan, kung mapapansin nyo, halos pwede na. Kasi pag ginaganyan mo, hindi na siya masyadong nagkrakrak. Yan, Ayun, konti. Kaya konti na lang, mga pa to. So, abutin pa to ng 10 to 15 minutes pa. So, kung mapapansin nyo, ang laki ng binawas niya, Ang dami kanina hanggang dito. Halos kalahati ng planggana. So, ngayon, napakanipis na lang niya. So, ganyan po gumawa ng kimchi. Maraming nawawala. Halimbawa, bumili ka ng 5 kilo na pichay bagyo. Ang kalalabasan lang noon, nasa more or less 3 kilos na lang yan. Kasi halos nawawala yung 2 kilo. So, ayan, 10 or 15 minutes pa yan. So yan, habang hinihintay natin yun na pichay bagyo, gagawa muna tayo ng sauce. So ito, may tubig tayo dito na mga 7 cups ito na tubig. Tapos lalagyan natin yan ng glutinous. Huwag nyo munang bubuksan yung apoy niya na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, mas maganda kasi, or 10, gawin natin 10. Mas malapot siya, yung kalalabasan. Mas maganda yung lapot. Mas maganda yung sauce. So, huwag nyo munang buksan yung apoy. Mix nyo muna hanggang sa matunaw. Yan. At ngayon, bubuksan lang natin siya sa sa mahinang apoy. Mahina lang. Mahirap kasi pag mabibigla. Magbuo-buo yan. Tapos, halo-haloin nyo lang ng konti para hindi siya magbuo-buo. Yan, tsaga lang.
Hindi mo pwedeng hintuan yan kasi hindi na maganda kalalabasan ng sauce mo. Dapat yan, wala siyang hindi siya magbuo-buo. Kaya ang gagawin mo dito, halo ka lang ng halo hanggang sa lumapot siya. Medyo matagal-tagal din to ng konti. Kaya tiyagahan mo lang sa paghahalo. Huwag mong lakasan yung apoy, mahina lang. A few moments later. Yan di ba? At pag ganyan, pwede na natin siyang lagyan ng asukal or honey. Yan, pag may honey kayo, pwede. Pero ako, asukal lang ang meron. Kaya yan, isa, dalawa. At dahil marami, lalagyan natin mga 3 spoons na asukal. Yan. Yan, mas malapot, mas masarap. Nakukulangan ako sa kanyang glutinous pero hindi na natin siya pwedeng dagdagan Kaya okay na ito. Yan di ba? May mga buo-buo pa kahit halo tayo ng halo. Hindi mo maiwasan May mabubuo talaga Pero itong lapot niya, katamtaman naman na. Pero mas maganda sana kung mas malapot. Ayan, kung mapapansin nyo kung nakatikim na kayo ng ibang kimchi na matamis-tamis, yun, marami silang nailalagay na asukal o di kaya honey. Gusto nyo ng matamis-tamis, pwede nyo siyang dagdagan. Pero itong ginawa ko, tignan nyo, di ba? Katamtaman lang siya, hindi siya matamis. Pwede mo siyang tikman. Pero sa akin, okay ko na. Kita ko naman Tsaka tansyado ko na lahat. So, yung apoy, pag ganyan kalapot na, pwede mo na siyang patayin. Tapos halo-haloin mo pa ng konti ito. So, ito para mabilis lumamig kasi ito, kailangan na natin siyang palamigin para pwede nating timplahan. So, ayan pwede na siya. Yan makunat na. Kaya mapapansin nyo. Pag ganyan, pwede na siya. Ihalo lang natin yung ginawa natin diyang sa isang planggana pa kasi hindi nagkasya kanina. So, ayan nahalo na natin. Ganyan karami yung gagawin natin. Yan, mapapansin nyo pwede na siya. So, gagawin natin ngayon is hugasan natin siya ng mga 3 beses. Ganito lang maghugas niyan para hindi siya masira. Mga 3 times siguro natin hugasan to para matanggal natin yung asin niya. Yan, ganyan mo lang sa una, ganyan lang. Huwag mong pipigain. Basta sa unang hugas, ganyan, huwag mo lang siyang pipigain. So, ayan, pangalawang hugas na natin. Siyempre, at yung pangalawang hugas, huwag mo pa rin siyang pipigain. Ganyan-ganyan mo lang. Yan, basta huwag mo siyang pigahin. So ayan, pangatlong hugas na tayo ngayon at last na hugas na ito. Ayan, at dito ganyan, pwede mo na siyang pigain. Pero huwag yung pigang-piga ganyan lang. Ganun mo lang. Ganun lang. Ganun lang. Ganun lang siya. Yan, so pagkapiga mo, dapat meron kang trainer na ganyan. Para ma-drain yung tubig niya. Kasi meron pa rin yan, yung mga natitirang tubig-tubig niyan. Dapat ma-drain mo siya para yung gagawin mong kimchi, hindi siya matubig. Kasi mawawala yung lasa ng niya. So yan, dapat may ganyan. Yan, hintayin mo lang ma-drain yan. Mamaya, dadami na yung tubig dyan, madi-drain yan. So habang hinihintay natin yan na ma-drain ulit, prepare naman natin ulit yung yung sauce natin ulit. Gagawa na tayo ng sauce. So, sa pagkakataong ito guys, kailangan natin ng blender. Dahil nga marami akong gagawing sauce, gagamit ako ng mga siguro 8 sibuyas. Ako linalagyan ko ng luya. Ang pinakamahal na ingredients pala nito mga kasolo ay yan ito, para siyang alamang. Tapos yung powder, yun yung mahal. Kaya mahal ang kimchi. Kasi mahal talaga yung mga yon. So, babalatan lang natin to. So, ayan, nahugasan na rin natin. Itong bawang, naglagay na ako ng isang buo. Tapos tong luya, ilalagay pala na natin ng lahat to. Hiwahin mo lang. Ganyan. Lagay na natin yan lahat. Yung iba kasi ayaw nila ng may luya. Pero ako, mas gusto ko yung lasa ng may luya. Sana magkasya sa ating blender. Yun. Yan. At syempre, lalagyan na natin siya ng ganito. Wala siyang pangalan ng English pero to? Yung parang alamang siya. Yung ganyan siya. Ayan. Mas masarap kasi pag may ganito. Yan. Yan. So, siguro mga sandali. Isa,
Dalawa, tatlo, mga apat. Lagyan mo ng konting sabaw niya. Yan, dagdagan pa natin. Mas masarap kasi ito pag marami. So ayan, lalagyan natin siya ng patis. Yung lasa kasi nasa sa inyo na yun kung gusto nyo ng maalat or matabang-tabang. Yan, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Wawaluhin ko na. Yan. Pero pwede naman siyang dagdagan mamaya pag hinalo-halo nyo na yung kimchi, pwede nyo siyang dagdagan kung natatabangan kayo. Blender na natin to. Yun lang yung timpla natin. I-blender mo lang siya mabuti yung siguraduhin mong lahat durog. So, okay na yan para sa akin, So, ayan, mapapansin nyo, may tubig siya. Yan yung galing dyan. Kaya, dapat may strainer ka. Yun, dami, Biruin mo kung nasama yan sa timpla mo. So, useless yung titimplahin mong sauce pag ganyan karami yung tubig niya. Kaya, mas maganda talaga pag may strainer kang ganito. Para mawala yung mga tubig niya na yan. Ang dami, diba? Kita nyo yan. Kung kasama sa tinimplahan nyo yan. Oo, mas bibigat or mas dadami yung magagawa mo. Pero yung lasa naman is hindi na siya ganun kaganda. Yan, ang dami Kaya mas maganda talaga may ganito ka. So, ito na guys yung nagawa natin na malamig na at titimplahan na natin ngayon. At yung blender natin kanina na ito, ilalagay natin ngayon dito. Halo natin dyan. Yun. Diba? Kunin mo lahat yan, kasi isa yan. So, pag ganyan na, halo-haluin mong mabuti. Yan. So, yan, pag nahalo nyo ng mabuting ganyan. At, ito pa yung isang pinakamahal na ingredients nun, yung chili powder, ang mahal na. So, nasa, siya, 450 sa isang ganito. Kaya, mahal talaga ang kimchi. Yan, lalagyan na natin siya ng powder. So, ito, medyo mahirap haluin. Ililipat natin yan. So, ayan, mas maganda pag dito natin haluin, kaya linipat natin dito. Siyempre, lalagyan na natin to ng chili powder. So, dito na tayo magsukat. Ayan. Kung gusto mo ng manghang, mas damihan mo to. Yan, Isa. Dalawa. Dapat ito yung hindi mo tinitipid kahit mahal para mas sumarap yung kimchi. Tatlo. Apat. Haluin muna natin yan. Medyo tiyaga lang talaga, Haluin mo lang mabuti. Tignan mo yung mga ganyan, may namumuong ganyan, yung yan, chili powder yan. Dapat wala nang ganyan. Tsaka mo ngayon lalasahan, yung pwede na. So, pero para sa akin, sobrang tabang niya. So, ilalagay na natin ito lahat, konti lang naman na yan. Yan, pag ganyan na, pwede na kayong magdagdag ng panang panimpla nyo or panlasa nyo. So, hindi nyo pwedeng para sa akin, huwag kayong maglagay ng asin. Dapat patis. Kasi, mas madaling haluin pag patis compare sa asin. So, ayan, lasahan mo lang ulit pag nasasayo yan kung gusto mo na yung alat niya. Ganon. Pwede kang mag-adjust, pwede kang magdagdag ng patis. Yan. Kung ayaw mo, gusto mo na matamis, nakukulangan ka, pwede mong lagyan ng asukal or honey. Yan, mas maganda yung honey. Pag nakuha nyo na yung gusto nyong lasa, yan, pwede na nating ihalo yan dun sa natin, nagawa nating pichay bagyo, tsaka yung mga hiniwa nating radish, leeks, carrots, yan. So, halo na natin yan. So, ayan na yung pechay bagyo natin. Itong hiniwa natin to lahat, ang dami, Pwede na nating halo dito. Yan. So, yan, ganyan mo lang. Nandyan yung pinagsama-sama na natin yung lahat. Ang mahirap nito, wala akong dalang gloves. Dapat dito may gloves ka. Huwag kayong mag-alala, naghugas naman ako. Marinis ang aking kamay. Yan, imi-mix lang natin ng ganyan.
Mekos-mekos lang natin ng ganyan. At idagdag ko pa pala mga kasolo, mas masarap yung sauce natin, yung blender natin kanina, pag sinamahan nyo ng mansanas. Yun, mas mapapamahal ka lalo. Magkano isang mansanas ngayon? So pag ganito karami, lagyan mo siya ng mga siguro 3. Pwede na natin ihalo tong sauce na ginagawa natin. So tansyahin mo na lang muna. Yan, kalahati lang muna. Yun. So ayan, sandukin lang muna natin. So, halo mo lang ng mabuti. Yan, so pwede na nating ilagay lahat yon, yung sauce. Yan, so ilagay mo na lahat yan. So yung nagawa natin na ganong karaming sauce, tamang-tama lang dito sa mga gulay natin. Yan, no? Kasi mas masarap yan pag maraming sauce, yung hindi mo tinitipid. Yan, no? Tignan mo sa ilalim, mayroon pang hindi nalagyan. So, mahirap lang talaga haluin pag sandok lang ang gamit. Ay, mahirap lang haluin. Maganda talaga kamay. Yan quality. Mekos-mekos lang natin yan mga kasulong. Yan, mekos-mekos. Kasi sigurado meron pa sa ilalim yan na hindi nakahalo. Yan. Maganda sana talaga may gloves kasi chili powder ito. Ganyan pag hindi tinitipid sa sauce, masarap ang kimchi. Yan, siyempre, ito na yung finished product natin. At last, yung pinakahihintay natin, taste test natin. So, titikman natin ngayon. Kulang na lang dito yung karne ng baboy. Tapos yung seaweed. Yee! Tapos lettuce. Pwede. Pwede kasi medyo manghang siya. Yun yung hinahanap ng iba eh. Oh, tikman ko muna ulit. Medyo So ayan mga kasolo, ganito na ako simple gumawa ng kimchi. So yung pagpapak, depende na sa inyo kung anong gamit nyo sa pagpapak. So hindi ko na isasama yun sa ating video at yun sana may natutunan kayo sa paggawa ng kimchi. Ito pwede nyo pang business sa mga gusto. Yan, so hanggang dito na lang mga kasolo, sana nagustuhan nyo ang ating video ngayon sa ating paggawa ng kimchi kung paano. Yan, maraming salamat mga kasolo. Yung mga viewers ko dyan na hindi pa naka-follow sa aking Facebook at naka-subscribe sa aking YouTube. Yan, please mag-follow na kayo, mag-subscribe na po kayo. At magandang araw po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. At hanggang dito na lang po ang ating video. At sa susunod na video ulit mga kasolo, abangan nyo kung ano yung kukontent natin ulit. So maraming salamat po. Magandang araw. God bless. Ciao. Peace out.